Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Congressman Rodante Marcoleta tila sinupalpal House Speaker Martin Romualdez buong tapang na nagsalita at kinontra ang planong pagpapasok ng ICC sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, Congressman Rodante Marcoleta matapang na nagsalita at kinontra ang plano ni House Speaker Congressman Martin Romualdez na pag-aralang muli ang request ng ICC na pumasok sa Pilipinas at magsagawa ng investigasyon patungkol sa mainit na war on drugs ng dating administrasyon sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ating matatandaan noon sa panahon ng administrasyong Duterte, mismong si Pangulong Duterte ang tumiwalag bilang miyembro ng ICC ang bansang Pilipinas. Ngunit tila nagbago na rin ang ihip ng hangin ni Pangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Boyeng Rimulya matapos ang kanilang pahayag na pinag-aaralan ng Administrasyong Marcos di umano'y pag-anib muli sa ICC ng bansang Pilipinas. Ngunit ayon kay Congressman Rodante Marcoleta, isa itong malaking insulto sa justice system ng ating bansa na maayos namang gumagana. At ayon nga sa ating mga kababayan, tila gusto di umanong wakasan ni Congressman Martin Romualdez ang ligasiya ng mga Duterte dahil di umano gusto nitong manguna sa susunod na halalan. Isang malaking tanong, totoo kaya ito mga kababayan? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mabuhay po kay Kong Marcoleta. Marami pong salamat at nasa tamang panig po kayo. God bless po Kong Marcoleta. God protect our FPRRD, VP Inday Sara Duterte, the next President of the Philippines. PBBM, tignan nyo po ang kahirapan at krimen at droga at hindi yung mga ICC. Huwag naman po kayong lamya-lamya. Huwag makinig sa tambaloslos. Tignan nyo po ang bilihin. Nagsipagtaasa na naman. Kung di nyo po kaya, ay resign na po kayo. At VP Inday Sara ang papalit sa'yo. Good job Kong Marcoleta. Sana patuloy kang magmatyag para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dahil kay Tamba, lalong nagkagulo. Walang ginagawa para makontrol ang nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Ang sabi ni PBBM, sabay-sabay tayong babangon. Saan banda na bangon? Lalong lumangoy sa kahirapan ang masang Pilipino. Walang awa. Bumoto ako kay PBBM. Akala ko itutuloy niya ang sinimula ni PRRD at sa kanyang yumaong ama. Sukwahe ang ginawa. Tamba ang namayagpag. You speak out naman PBBM. Punahin mo na si Tamba. BBM, tama na. Lumabas ka na sa palda ni Lisa upang na-stop na ang akusasyon. Lalo na yung pulburon issue. Does it mean na totoo yung sinasabing silent means yes? Talk BBM habang maaga pa. Dapat kasi si Speaker Tams hindi na sinasama sa official team ni Bongbong sa biyahe abroad. Kung ano-ano ang sinasabi at kinokomit sa ibang bansa. Baka nga yung ICC, siya ang nag-commit dahil si Bongbong walang sariling desisyon yan. Yan pang inuuna nila sa samantalang ang pangako ng bigas ibaba ang presyo, lalong lumulobo ang presyo. Halos hindi na kayang bilhin sa mga katulad ko. Tapos yan pa ang inuuna na hindi naman importante. Anong klaseng gobyerno kayo? Walang mga puso.
Good job Kong Marcoleta. Ang alam lang ni Speaker, ang pagtaas ng budget para gutumin ng mga mahirap, para bigay ayuda agad, para bida siya gamit ang pera natin galing sa mga tax na binabayad natin. Salamat po Kong Marcoleta. God bless po sa inyo. May the Lord give you wisdom to watch the katiwalian at sakim sa authority. Gustong maghari sa mundong Pilipinas, ngunit pansariling hangad, subalit hindi yan magtagumpay dahil masama ang hangarin. End quote. Sabi niya, drug addict victims should be rehabilitated. Hulihin nyo yung big time drug lord. Wow, no? So, yung mga drug addict, dapat careful sa kanila, no? Babyhin. But what if kapag ganito ang drug addict? Makinig! Pinagsamantalahan at pinagsasaksak ng higit 30 beses ang isang dalagita sa General Santos City. Sa kabila ng dinanas, buhay at naituro pa ng biktima kung sino ang suspect. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Pinagsamantalahan na, pinagsasaksak pa na mahigit 30 beses. Ganyan ang inabot ng isang dalagita mula sa kamay ng textmate niyang nagpanggap na kamag-anak. Kinuha ang loob sa pamamagitan ng non-text. Sa ganitong paraan na paniwala ng 27 anyos na si Anton na malayong kamag-anak daw niya. Ang 16 anyos na si Marie, hindi niya tunay na pangalan dahil sa tiwala ng biktima. Sumunod siya sa pagyaya sa kanya ni Anton na mag-swimming noong March 12. Alas 2 sa madaling araw nang sunduin siya. Pero imbis sa resort, sa liblib na lugar siya dinala kung saan 3 hindi niya kilalang lalaki ang nag-aantay sa kanila. Kwento ng biktima, gumagamit pa umano ng illegal na droga ang mga lalaki. Dito na siya pinagsamantalahan at pagkatapos ay isinakay sa motor at ibinaba sa talahiban. Ang kaawa-awang dalagita, pinag-uundayan ng saksak, saka siya basta nalang inabandona. Nagtamo siya ng 8 saksak sa leeg habang 30 sa katawan. So ganun lang, i-rehabilitate lang sila. Grabe, no? Paano yung mga biktima ng rape? Paano yung mga nabiktima ng mga addict? Nga. Pansinin mo ngayon, grabe na sila ka-confidence. Nagsilabasa na. Dapat talaga mga kaibigan, may baba na yung death penalty. Para kahit pa paano may kinakatakutan yung mga tao. Kasi kawawi mga nabibiktima mga kaibigan, walang kalaban-laban. Tapos ganun lang mga magiging sitwasyon nila. Papalamunin pa sila ng gobyerno. Dapat death penalty na yun mga kaibigan, di po ba? Sila. Even si Abalos. Di ba siya mismo ang nagsabi na marami na ang mga nabibiktima ng rape? Pakinggan natin. Sa gamin, para kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, nakakaalarma ang pagdami ng kaso ng rape sa bansa sa pamamagitan ng programang Kwarto ni Nene. Ano? Madadaan ba yan sa sweet talks? Madadaan ba yan sa pagpapa-baby ng mga drug addict at drug users? Sige lang, okay lang yan, no? Wala naman kayong concern eh. Ang concern nyo lang naman mga sarili nyo, no? Pero hindi nyo tinitingnan ang mga nangyayari sa paligid. Sa bagay, ganun talaga. Bulag nga kayo dun sa nangyari na People's Initiative na may pangmumudmud, binabayaran at namimigay ng ayuda kapalit ang perma. Dito pa kaya? Napaisip ako mga lords, no? Kasi how many times na tayo binumbahan ng China, no, ng water cannon? How many times na, no? How many times na rin nag-react ang mga politiko, no? How many times nakikita natin yung ibang mga politiko nagtatapang-tapangan at sinasabi nila, napakabuli ng China. Ang dami nilang sinasabi, no? Kung baga nagtatapang-tapangan, at the end, wala naman silang ginagawa. Pansin nyo mga lords. Alam mo, ito lang yan eh. For me, laban tayo. Alam mo saan? Pag binombahan tayo ng tubig, bombahan din natin ng tubig, di ba? May nakita akong article dun sa Vietnam eh, na winoter cannon yung ship ng Vietnam, tapos pag kinabukasan, gumanti ang Vietnam, nag-water cannon din sila sa China. Dapat ganun! Di ba? Dapat ganun! Huwag puro ang drama-drama, ang dami nyo ng kadramahan na pinaggagawa. Every time wino-water cannon na lang tayo, ang daming napaka-dramatic na wala naman kayong response or wala naman kayong solusyon na pinaggagawa. Alam nyo, pag winoter cannon tayo, di ba? Mag-water cannon din tayo sa China.
Ang tanong, may water cannon? May water cannon ba tayo? Yun lang. Diba? Pero, diba, gumanti tayo. Nakakatawa lang yung iba. Kasi, lalaban tayo sa gera. Hindi nga natin ma-water cannon. Hindi nga tayo makapag-water cannon sa kanila. Kasi, napapansin ko mga lods, ang daming kauihan, kadramahan, di ba? Parang, every time na lang tayo bombahan ng China, ginagamit nila iyan para makakreate ng drama, kawawa tayo, no? Feeling victim ang ibang mga Pinoy, no? Kawawa tayo, binubombahan na lang tayo, dapat lumaban tayo, tama na ang pambubuli. Tama na ang pambubuli, pero wala naman tayong response na ginagawa. Pag winoter cannon tayo, mag-water cannon din tayo pabalik, di ba? Pag sinabuyan tayo ng tubig, sabuyan din natin. Karapatan natin yun kasi ginawa sa ating gawin din natin sa kanila, di ba? Hindi yung drama na lang, drama. Tapos wala namang action pag kinabukasan, ganun pa rin, winoter cannon tayo. Parang, alam nyo, kahit sa ganyang paraan na lang muna, lumaban tayo, no? Mag-water cannon din tayo. Nakakatawa talaga itong mga anti-Duterte. Since wa-effect ang ICC at lahat ng mga paninira nila, ngayon, sinisiksik at dinidikdik na naman nila ngayon, no, ang issue about dyan sa West Philippine Sea. Pero lagi nating tandaan mga Lods, kanino ba nag-umpisa? At kaninong administrasyon ba ang nagpabaya talaga dyan sa West Philippine Sea? And panoorin natin itong video at dito nyo makikita mga Lodi Cakes, no? Bakit ang response ni former President Rodrigo Duterte nung siya na ang naging presidente ay iba na. Kasi kesa nakikipaggirian si former President Duterte dyan sa West Philippine Sea, ang ginawa na lang niya is nakipagkaibigan na lang siya at nakipagsundo na lang siya. Bakit? Gusto nyo malaman bakit? Panoorin natin itong video na to. Ang problema ho ganito, para magkaintindihan tayo. About 4 or 5 years ago, nandito naman kayo sa mundong ito. Yung overflights ng intelligence ng Amerika, Pilipinas, France, lahat na, nakikita nila dyan sa South China Sea that something was brewing. Merong increased activity and slowly pinapublish yun sa newspaper that there is something that they are going to build, parang bunk houses, and everybody knew it. Si Noynoy alam niya, ang Amerika alam nila. Ngayon, over time, lumaki hanggang naging military garrison sa panahon ko. Ang tanong ko, bakit hindi nila sinita? In the first place, there was already a construction of the military garrison. Now there's the airstrip and everything. Stop muna tayo dito ah. Anong sabi ni Tatay Digong? Bakit hindi sinita? Tama! Diba? Kasi imaginein mo, it takes time namang gumawa ng mga infrastructure doon sa West Philippine Sea. So bakit hindi sinita ng mga dilawan ni Pinoy? Bakit hindi sinita ng US? Diba bida-bida ang US? Diba atrabida sila? Bakit at that time hindi nila sinita? Diba? There's something wrong talaga. Balik tayo sa video. Si Noynoy alam niya. Ang Amerika alam nila. Ngayon, over time, lumaki hanggang naging military garrison sa panahon ko. Ang tanong ko, bakit hindi nila sinita? In the first place, there was already a construction of the military garrison. Now there's the airstrip and everything. That was before my time. And yet America had it wanted to. Pinuntahan sana ng mga barko niya, sinabi niya, hey guys, what are you doing here? You know, this is an open sea. An artificial island cannot be built on the high seas.
natin, Anyo Lorenzana Esperon, National Security Advisor. Yun o, sabi niya, Mr. President, interpreter, hindi kayo mabuti mag-usap muna tayo. Kasi away sila ni Aquino eh. Doon tayo tinamaan. Hindi ko sinisisi. Wala na akong sinisisi. Or tinamaan tayo doon. Sabi niya, if you insist on your position, ginamit niya, there might be trouble. Yan ang sinabi niya. Why don't we just talk about cooperating whatever we can do or see in this places? Ako wala akong choice. If I send my Navy, mga sundalo ko doon bukas, and start to travel towards them, in a matter of seconds, sa dakog lahat yan. At kung padala ko yung mga sundalo ko, yung mga Navy ko Marines, they will be slaughtered. At ang missile nila na nakaparking dyan will arrive Manila in about 4 minutes. Gusto ninyo magkagera? These guys are pushing me to rescue. Hindi ko kaya. Medyo maingay lang yung background music, no? Pero ang point lang dito, ayaw ni Tatay Digong isakripisyo ang buhay ng mga Pilipino, ng mga Navy pag nagkaroon ng trouble or gera. Diba? Kasi sa totoo lang mahirap din yung position at the time ni Tatay Digong. It's because pagtungtong niya sa panahon niya, nakagawa na ng kung ano-ano ang China sa West Philippine Sea. Diba? So, ano pa ang gagawin? Hinayaan ng mga Dilawan, hinayaan ng mga Aquinong makapasok ang China. Yan yung sinasabi ko mga Lods. Dapat dati pa nila hinarang, dapat dati pa nila ipinaglaban yang West Philippine Sea natin. Pero what happened? What happened? Sa panahon ni Tatay Digong, formado na o nakaporma na ang China. At kung papaalisin mo ang China doon sa West Philippine Sea, what will happen? Gera talaga yan. Digmaan talaga yan. And we Filipinos, we are not ready. Ang country natin hindi ready. Ang sandatahang pangdigma natin hindi ready. Ang mga hospitals natin hindi ready. Umaangal na nga tayo sa taas ng bilihin. Paano na lang kaya pag magkaroon ng gera? What will happen? Diba? Kaya isip-isip. The question is, bakit nyo sinisisi kay Tatay Digong ang mga yan na in the first place, pagtungtong sa pwesto ni Tatay Digong, nakaporma na ang China, andyan na ang China. Diba? Kaya nakakatawa yung sinasabi nila na ibinigay daw ni Tatay Digong ang West Philippine Sea. Mali! Matagal nang ibinigay yan. Matagal nang kinimkim yan ng China. Wala pa si Tatay Digong. Nabalitaan nyo na to mga Lods. So yun mga kaibigan, dapat noon pa talaga, nung panahon pa sana ni Aquino mga kaibigan, hinarang sa yan. Pero deep inside Aquino nagpapasok talaga dyan mga kaibigan nung araw eh. Di ba? Kung di nila pinapasok, hindi wala sana ganyang issue ngayon. Ngayon pinupunta nila kay Tatay Digong, mga siraulo. Families face forced eviction. Ako mga kaibigan, wala akong kinakampihan dito. At tayo nakikinig lang tayo at sinasabi lang natin kung ano yung katotohanan talaga mga kaibigan. From disputed Boracay Island. Di ba ibinigay na ang lupa sa panahon, di ba, ni Tatay Digong? Ni-reward na sa kanila ang lupa. Tapos ngayon, hinaharas sila at pinapaalis sila sa kanilang lupa na which is ibinigay na yan sa panahon ni Tatay Digong. Sobrang nakakaawa, no, ang mga kababayan nating Ati, no, or Ita. Nakalagay pa dyan, no? Ati tribe members in Boracay were shocked early Palm Sunday morning when guards stormed their area and started to place barricades made out of galvanized iron sheets, citing recent decision by the Department of Agrarian Reform.
Sobrang nakakaawa. Hinaharas sila sa kanilang lupain mismo. Ngayon mga Lods, tingnan natin kung ano ang aksyon ng gobyerno na to pagdating, 'di ba, sa mga katulad nila, pagdating sa mga kababayan nating ita. At dito natin mapapatunayan kung talagang itong administrasyon na to ay pangmasa sila, no? Iniisip nila, 'di ba, ang mga katutubo natin, ang mga ita nating kababayan, or mas pinapahalagahan nila ang mga negosyante at malalaking tao. Kasi 'di ba, ibinigay na ito sa kanila pero hinaharas sila right now at pinapaalis. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat comment, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.